upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Lord. Salamat po, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan mo lang, Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. That is our God. Amen. Sa habang panahon. Amen. Hallelujah. Hanggang pumuputi ang ating mga buhok. Amen. Siya po ay nagtatapat. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tunay nga po. Amen. The Lord has given us spirit. Amen. Of power and of love and of sound mind. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa lahat po ng panahon. Amen. Tayo po'y walang takot. Amen. Dahil Atsuya. Amen. Sabi nga po natin, Atsuya. Amen. Sa English po yan, God with us. Amen. Kasama natin ang Diyos. Atsuya lagi. Amen. Praise God. At sa gabi pong ito, tayo po ay magpahayag ng kabutihan ng Panginoon na lagi natin siyang kasama. Amen. At ang katagumpayan ay ating pong nararanasan. Sige po, tayong lahat po ay may pagkakataon na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Salamat po sa nag-lead ng worship. Amen. Ang ating din pong Tita Malu na OFW. Amen. Maging ang nanalangin po kanina. Praise God ang ating Tito Al. Praise the Lord. Meron din po tayo ditong OFW. Amen. Praise God ang ating pong Sister Jellica. Amen. We believe God is so good in her life. Amen. Pwede po ba nating marinig ang tinig ng ating kapatid na pinagpapala ng Diyos? Amen. 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 Ayun po, ako po ay nagpapasalamat lagi sa Panginoon. Simula pagising ko lang po ng umaga. Pagising pa lang po ng umaga, nagpapasalamat na po ako sa Panginoon. Although, hindi naman po ako nakakapag-pray sa Kanya araw-araw, gabi-gabi, pero pagising ko po, lagi kong sinasabi, thank you Lord. Kahit di po ako makapag-pray. Ayun po, sa lahat ng marami ang pong pagsubok na pinagdadaan ng pamilya. Ayun, yung mama ko po, kakalabas lang po ng hospital. Pinatupray po namin lagi na sana din po ni Lord yung panalangin namin lahat na gumaling na po siya, may balik yung dati po niya. Pero ay thank God pa rin po na hindi po niya pinapabayaan yung mama namin. Lahat po kami. Yun po, lagi lang po natin tandaan na ang pagsubok kasama na po natin sa buhay. Kaya habang may buhay, sabi nga po nila, may pag-asa. So yun po, yun lang po yung pasasalamat ko sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Amen. As long as we live. Amen. Hallelujah. God will never stop doing good to us. Amen.
Ako din Hallelujah. po gusto ko rin po magpasalamat sa Praise Panginoon. God. Hallelujah. Sige po, Tita Malu. Ah, actually po, kaninang madaling araw yung nangyari bago tayo magawain is galing po kasi kami ng mamasyal kami sa labas tapos pag uwi namin ng alas 11 ng gabi, okay pa naman ako tapos nung hindi ako makatulog, hindi na ako makatulog hanggang sa mag-aalas 11 pa lang pala noon. Tapos sabi ko, tinatry ko talagang matulog pero hindi ako makatulog. Tapos parang may nakadagan sa dibdib ko na nanlalamig yung kamay ko, nanlalamig yung paa ko. Tapos panayang pray ko, Lord Jesus, sabi ko panayang pray ko. Tapos hanggang sa nag-alas 12 na lang, di pa ako nakatulog. Sabi ko, may gawain pa naman kasi dito ang gawain. Ang time dito is 1:30. Tapos dyan, alas 6 di po ba? So, sabi ko, hintayin ko na lang na maggawain niya kasi ano nga. Tapos, hindi ko talaga maintindihan yung nararamdaman ko. Sige ko lang pray, Lord. Panay ang review ko, panay ang ano ko. Salamat sa Panginoon. Tunay nga po na nung time po na malapit na po maggawain po, nag-okay na po ako. Kaya, sabi ko, Diyos ko, salamat Lord, patulogin mo na ako. Sabi ko, anong oras na? Sabi ko, ni Pao natutulog. Tapos yung iniisip ko kung ano na yung mga iniisip ko. Sabi ko, paano na lang? Sabi ko, kung ano mangyari sa akin dito. Diyos ko, sabi ko, paano na uuwi ako ng ganito? Tapos kung ano na, alam mo naman yung kaaway, kung ano-ano nilalagay sa isip ko, na sa isip natin kapag dumadating po yung point na ganun. Tapos panay pa rin ang ginawa ko na lang po nakinig ako ng worship song, nakinig ako ng worship song sa Panginoon hanggang sa dumating po yung 1:30 na may gawain na po tayo. Yun, naging okay na po ako kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi hindi niya ako pinabayaan nung time na nandun ako sa point na sabi ko, Diyos ko, parang gusto ko nang gisingin yung kasama ko, magpadala ako sa ospital. Sabi ko, kaya lang, sabi ko, meron tayong bukas ngayon na ospital, alas 12, mag-aalauna, sabi ko. Pero ganun pa man, nilalakasan ko ang loob ko kasi wala namang ibang tutulong sa atin kundi tayo lang din at ang Panginoon talaga. Kaya sige ang pray ko. Sabi ko, salamat sa Panginoon, Lord, salamat sa Panginoon. Kaya yun po, pinagpapasalamat ko na hindi po ako pinabayaan po ng Panginoon nung time po na yun. Pinalakas ako ng Panginoon at nalis po yung lahat ng nararamdaman ko. Naging okay na po ako. Kaya hanggang sa ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon talaga sa panibagong kalakasan na naman ay binigay niya sa buhay ko. Kaya salamat po sa Panginoon. Yan lang po ang gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Salamat din po, Tita Malu, ang ating OFW. Amen. Tunay nga, the safest place, amen, is in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Yan po ang gawa ng kaaway, manira, pumatay, pumitil. But praise God, Jesus came to give us life. Amen. He is the source of life. Amen. Every good gifts, perfect gifts, amen, ay nanggagaling sa Diyos na buhay. Amen. Praise God. Ako din po ay magpasalamat sa Panginoon. Bago po tayo magsimula, alas 6 pa lang. Actually, hindi po. Pag-uwi ko po galing school, mga 3 p.m. talagang sumakit na po yung tiyan ko. I thought madadala po ako sa hospital kasi sobrang sakit. Pero sabi ko, in Jesus' name, amen. Tunay nga po, there's power in the name of Jesus, amen. Kasi po ang kaaway ay talagang gumagawa, umahad lang, pero purihin ang Panginoon, mas makapangyarihan ang suma sa atin, amen. Kaya praise God, tayo din po ay pinanalangin ng ating Doc Dan, hallelujah. Praise God. Sino pa po? Paki-unmute po ang ating mikropono. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sa biyaya po ng Panginoon, pagalingan niyo po yung mga bata yung may sakit po. Tapos po, ginabagayan niyo po tayo ng Panginoon po. Amen. Praise God. Hallelujah. Pagalingan niyo po yung nanay ko po. Yun lang po. Amen. Praise God.
Salamat po sa Panginoon. Amen. Yan po ang aking anak. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Amen. Sino pa po ang gustong ipahayag ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos? Amen. Simple, mabigat, anumang klasing panalangin. Amen. Talagang damang-dama po natin. He answers our prayers. Amen. He always answer. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Lahat po ng sinasagot ni Lord, maliliit, malalaking bagay. Amen. It is our duty to thank Him. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Sakto papasok ko lang po. Ako po gusto kong pasalamatan ng Lord sa buhay po ng aking anak na panganay na nasa Davao po ngayon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon nung linggo ay andoon po yung pag-iingat, payapang biyahe na nihatid po siya doon sa Davao. Ng ganong kalayong biyahe. So yung unang biyahe niya ay yung malayo po sa amin, nagbakasyon sa kapatid ko kay Pastor Mark, pero ngayon iba po, no? Malayo po yung anak ko. At nung una siyang nagpaalam kasi nung umalis po siya ng linggo, eksaktong 3 weeks pa lang siya sa works nung Sabado. So nung una ayaw ko siyang payagan kasi may mga react ako sa kanya. Sabi ko, bago ka pa lang, bakit ikaw ang dinadala doon? Ba't kasama ka doon? Siyempre bilang magulang po. Pero 1 week pa lang siya sa training, yung isang manager niya, kinukuha na po talaga siyang sa labas na mag-audit dapat sa Cebu. Kaya lang, inintay po siya sa training na matapos. So, purihin po ang Diyos sa kabila po ng ganong sitwasyon na bilang anak. Nagpapasalamat ako sa Lord, yung pong kapayapaan ng Diyos. Kaya nga nung umalis po siya ay andoon. Talagang yung baon ko sa kanya prayer at ang laging bilin ko sa kanila ay wag nilang aalisin sa katawan nila yung pananalangin. Sabi ko bilang magulang, kahit nung lumalaki sila, kahit pinapanalangin ko kayo bilang magulang, kailangan kayo ay nananalangin bukod sa akin, sabi ko. So, sabi nga niya, sabi ko nung nagpaalam ka ba kay pastor? Sabi niya, hindi pa ako nakapagpaalam kasi nung Sabado hindi ko siya nakita. So, nakapagpaalam po pala siya nung linggo kay pastor na isama siya sa prayer. Salamat po, pastor, sa prayer. Nandoon po na yung kapayapaan ng Lord, nakakatulog po ako sa compare po noon na talaga maliliit pa sila. Nagkaroon na rin po ng level yung pananampalataya sa Panginoon na ano na po yung pag-aalala. Natural po yun sa atin. Pero pag yung kapayapaan ng Lord, kapag pinagkatiwala mo sa Panginoon ay iba po, no? Yung kapayapaan na galing mula sa Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Tunay ngang napakabuti ng Lord sa lahat ng sitwasyon bilang isang magulang ay naalala ko po yung sinabi ni Pastor noon na kapag yung mga anak natin, kapag nasa bahay kasama mo, andoon ay kaya mo pa silang bantayan o talagang tutukan, pero paglabas ng bahay, sabi nga ay pagkatiwala sa Panginoon. Hindi ko po malilimutan yung sinabi ni Pastor noon na kapag nasa labas na sila, walang pwedeng gawin kundi ipagkatiwala po sila sa kamay ng Panginoon. At nandun naman yung pangako niya na tayo po hindi naiiwan, hindi tayo pababayaan ng Lord, at nandoon po yung kanyang protection at pag-iingat po sa atin. Amen. Kaya sa Diyos po ang papuri pasasalamat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tunay nga po, our God is the Prince of Peace. Amen. Hallelujah. Yan po yung higit pa sa yaman. Amen. Yung meron tayong kapayapaan mula sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Salamat po. At sa gabing ito, patuloy po nating ihanda ang ating mga puso. Amen. Patuloy po nating i-claim, amen, ang mga salita ng Diyos, amen. Habang tayo po'y nakaupo sa ating kanya-kanyang tahanan, be sure po, 100% ang ating atensyon, amen. Wala tayong ibang gagawin muna, amen, dahil the Word of God, amen, hallelujah, ay higit sa lahat, amen. Praise God. Sige po, ang kinin natin ang mga salita ng Diyos sa gabing ito
sa pamamagitan po ng ating Doc Dan, praise God, ang ating pong founder, amen, at ang ating senior pastor ng Spirit of the Lord Ministries. Praise God. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Diyos. Muli po ay araw ng Miyerkules at araw po ng ating online Bible study na kung saan po ay pwede tayong mag-join kahit nasaang bansa ka o nasaan ka, nasa kwarto mo, nasa sala mo, nasa bahay, nasa karsada, basta merong data, basta merong pong signal, ano po. Kaya binabati po natin ang lahat. Si Sister Jellica, Dr. Michelle, anong bansa ang kanyang kinalalagyan? Sa Hong Kong po, Doc. Hong Kong, yan. Welcome po. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Diyos dyan sa Hong Kong. At kumusta ang ating mga kababayan at mga kapatiran dyan sa Hong Kong. Si Brother Joey Remoto po ay nasa Canada. Si Kuya James o Santiago 29 ay nasa Taiwan. Tama ba, Kuya James? Taiwan, ano po? Tama po, tama. Okay, thank you. Kumusta kayo dyan sa Taiwan? At ingatan ka ng Panginoon. God bless you. At Sister Jennifer Minas ay nasa... nasaan ka ba, Sister Jennifer? Kala ko Hong Kong eh. Taiwan din ka ba? Sino pa ba ang nasa abroad? Siya ang ating... Tita Malu, yung nagpa-awit kanina. Anong bansa ka, Sister Malu? Diyan Maluna. UAE. UAE. Ayan, ano? Dubai. So, yung ating mga kapatid sa South Korea, hindi pa nakakapasok, ano? At sa Qatar, sa Dubai, ayan. At nawa ay makakasama rin natin sila. Kanina, sabi ni Dr. Michelle ay may pumasok na taga-Egypt. Hindi po, pangalan po yun ni Sister Egypt. Yan po ay hindi bansa. Pangalan po yun ni Sister Egypt Java. Sana ay makabalik siya kasi nalaglag po siya kanina. Ano po? Sana makabalik po ang Sister Egypt at patuloy nating namimiss ang ating po mga kapatid na ganyan. Galing din po siya ng Hong Kong, I believe. Ano po? So, puri ng Panginoon, welcome po sa bawat isa. At ngayon pong gabi, napakaganda ng ating pag-uusapan. Ano po? Ngayong tayo ay mga Kristiyano na. Ano po? Matapos nating maunawaan ng tunay na kahulugan nito, ng pagiging Kristiyano at mga tandang kaalinsabay nito, nararapat po nating malaman ang ilan sa mga pangunahing tungkulin. Po, meron po kasi tayong tungkulin at the same time tinatawag na karapatan bilang isang mananampalataya. At ang isa po sa pinakamagandang karapatan natin at tungkulin ay ang pananalangin. Ayan. Ang bagay na ito ay tinuturing na tungkulin sapagkat nararapat nating gawin bilang isang mananampalataya. Ngunit higit dito, ako po excited, ito ay tinuturing na isang karapatan na dahil lang hindi lahat ng tao ay maaaring manalangin ng panalangin katanggap-tanggap sa Diyos. Nararapat nating maunawaan na ang panalangin ay tuwirang pakikipag-ugnayan sa Diyos. So tayo po muna ay manalangin. Yamang ito ang ating pag-uusapan, ang karapatan at tungkulin ng pananalangin. Tayo manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, nagpapasalamat kami sa pribilehiyo, sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Muli po sa araw ng Miyerkules, alas 8 ng gabi, ay meron kaming pagkakataon magsama-sama at magamit ang technology saan mang lugar kami naroroon
ay hindi hadlang ang distansya para hindi kami magkasama-sama at hindi namin mapag-aralan ng iyong salita at higit sa lahat, hindi namin maranasan ang iyong pong presensya, Lord God, ang iyong pong kapangyarihan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo po ang aming pong pag-uusapan at inihiling po namin ang manifestation ng bagay na ito sa mga makikinig, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Ayan. Magandang gabi lalo na kay Say. Nalaglag ba siya, Dr. Michelle? Sana makapag-stay si Say. At mamaya po ay papanalangin po natin siya. Paki-message mo siya na try niyang magbalik para makasama natin siya at mahalagang marinig niya ang ating pag-uusapan po ngayong gabi. Okay? So, purihin ng Panginoon ang karapatan at tungkulin ng pananalangin. Ayan po. Ang pananalangin po ay may mga mahalagang bahagi. Ito po ay ginagamit ng maraming mananampalataya sa wikang English ay acts. Yung letter A po ay pagpupuri sa Diyos, adoration. Yung pangalawa po ay pagpapahayag ng kasalanan or confession. Yung pangatlo po ay pagpapasalamat or thanksgiving. At yung huli po ay paghingi ng ating mga pangailangan at karaingan, supplication. Kaya sa English, madali siyang tandaan, acts, A-C-T-S. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Yun po yung tinatawag natin na mahalagang bahagi ng panalangin. Po, kung minsan, hindi natin alam Sa bagay, sabi na balang kasulatan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto, pero maganda po, meron tayong, alam natin yung bahagi. Alam natin na hindi tayo basta-basta hihingi. Kung mapansin natin, doon sa senior ko na isang pattern ng panalangin, ay pagpupuri mo na sa Panginoon. I-adore muna natin siya. Ang sarap pong i-adore, ang sarap pong papurihan, ang sarap pong luwalhatiin, dakilain, sambahin ng Panginoon. At pagkatapos mo po siyang sambahin, po, mahalaga po na bukasan ng puso. Bukasan po ng ating pong kalagayan sa Panginoon. Total, alam naman niya Wala naman tayong may tatago Pati po bilang ng buhok natin, alam niya. So maganda, sabihin mo na sa kanya kung ano po yung mga pagkukulang natin, pagkakamali, pagkakasala, humingi tayo ng tawad. Then ang kanyang pangako, patatawarin tayo, isunod mo kagad ang pasalamatan siya. Sa lahat, ang dami nating pwedeng ipagpasalamat. Hindi po tayo mawawalan ng ipagpapasalamat sa Panginoon. Yun na lamang, nagising ka kaninang umaga at ngayong gabi makakatulog ka uli. No? Yung umihinga ka, hindi po na pwedeng ipagpasalamat natin sa Panginoon. Yung matino ang kaisipan mo, nako po, gandang ipagpasalamat sa Panginoon yan. Yung malusog ka, wala kang nararamdaman sa katawan mo, ang ganda po. Yung nakakakain ka ng 3 beses maghapon, ang dami po. Kaya kapag ang pag-uusapan ay pasasalamat sa Diyos, hindi tayo pwedeng maubusan ng ipagpapasalamat sa Panginoon. Now, kung dyan sa pagpasalamat mo, na alala mo mayroong pang kulang, isunod mo. Ang sabi naman niya, kapag kayo humihingi, kayo'y bibigyan. Kapag kayo'y kumatok, kayo'y pagbubuksan. Kapag kayo'y humanap, kayo'y makakasumpong. Pangako po ng Panginoon yan. Ngayon po, na alam na natin yung bahagi o sangkap ng panalangin. Ang tanong, kailan ba tayo dapat manalangin? O ano ba yung oras ng panalangin? Alam po ninyo, ako po nakagisnan ko pa yung ating pong mga ninuno, ang aking pong lolo at lola. Nakagisnan ko na tuwing alas 6 po ng gabi, kailangan nasa bahay na kami at kailangan mananalangin na kami. Ang tawag po nila doon, orasyon. Alam po ninyo, naalala ko yun ngayon, nung panahon na yon na ang mga Pilipino ay ginaganap pa ang orasyon. Pangalawa po tayo sa pinakamayamang bansa noon.
wag na nating sabihin na relihiyon yon. Pero ang ganda po kasi na nananalangin ng pamilya. Nakagisnan po natin yon. Kumbaga sa ating pong kasaysayan ng bansang Pilipinas, sinakop tayo ng maigit kumulang sa 300 taon ng mga Kastila. Inihutok tayo sa relihiyon. Pero kahit na po sabihin natin hindi tama yung pagkahutok nila sa atin sa relihiyon, meron naman pong maganda. Ang isa nga doon, yung disiplina sa panalangin. Ngayon po na natutunan natin ang tama, ang katotohanan at ang Bibliang kaparaanan, napakaganda po na ipagpatuloy po yun sa tamang paraan. Ganun po kami, talagang napakadisiplinaryan po ng lolo ko. Dapat 6:00 nasa bahay na kami. Bakit? Mag-oorasyon kami. Mananalangin kaming sama-sama ng pamilya. Kaya ngayon pag-aralan po natin sa Biblia, sa linaw ng salita ng Diyos, ang oras ng panalangin. Po, maubusan tayo ng oras kung babasahin natin isa-isang verse, isulat na lang po ninyo. Una po, tayo ay dapat manalangin lagi. Yan. Ano ang oras ng panalangin? Una, lagi. Tayo ay dapat mananalangin lagi. Lucas chapter 18 verse 1. At unang Tesalonica chapter 5 verse 17. Manalangin kayong lagi, ang sabi po sa mga talata na yan. So, hindi po sa una natin tiningnan anong oras ng panalangin, wala pong inorasan yan. Lagi. Pangalawa po, ang salitang magsipanalangin kayong walang patid doon po sa unang Tesalonica kapitulo 5 talatang 17 ay nangangahulugan lamang na sa bawat sandali tayo ay nararapat na makipag-ugnayan sa Diyos. Yan pong pangalawa, magsipanalangin kayong walang patid. Ang ibig sabihin po nun, inuulit ko, tayo ay nararapat na makipag-ugnayan sa Diyos kasi ang Diyos natin ay buhay. Nandyan lang siya lagi. Ang pangako niya, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Ibig sabihin, sa lahat ng oras, hindi lang sa lahat ng oras, hindi lang sa lahat ng minuto, sa lahat ng sandali ng buhay natin, nandyan siya. At kung nandyan siya, ang sabi ko nga po, at siya, ba't hindi mo siya pinapansin? Ba't di mo siya kinakausap? By the way, ang isang kahulugan po ng prayer is communication to God. Inuulit ko po, ang isa pong kahulugan ng pananalangin ay pakikipagkomunikasyon o pakikipag-usap sa Diyos. Kung ang Panginoon na yan, na omnipresence, na laging nandyan, ba't di mo kinakausap? Dapat yung komunikasyon mo hindi patid. Kaya sabi niya, magsipanalangin kayong walang patid. Lagi mong nire-recognize. Kaya lang po, yun nga lang, yung pananaw natin sa panalangin, yun lang, doon lang tayo magkakaiba. Kaya siguro, hindi natin magawa yung manalangin ng walang patid. Dahil iba ang ating pananaw o pakahulugan sa panalangin. Pero sa linaw po ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin ng prayer ay pakikipag-ugnayan sa Diyos, pakikipagkomunikasyon sa Diyos. Tulad ng yung kaibigan na kasama mo, no? Hindi kayo niiwan kahit saan ka magpunta, hindi mo yan kinikibo, magagalit. Kasi nandyan siya, hindi mo siya pansin. Kamukha ng Panginoon, nandyan siya lagi sa tabi natin. So, manalangin walang patid, lagi mo siyang kakausapin. Lagi mo siyang i-recognize. That's prayer. Okay? Pangatlo po, tayo ay dapat manalangin sa umaga. Awit 5:3. Ibig sabihin yan, pagmulat ng mata natin, wow, nagising ako. Thank you, Lord. Prayer na po yun. Dapat tayong, sabi ko nga, yung tayo'y matutulog mamaya, desisyon natin yan. Pwede kasi tayong magpuyat, desisyon natin yon. Desisyon natin ang matulog. Pero ang magising, abay, desisyon po ng Diyos yan. Kaya kapag nagising ka bukas, thank you, Lord! Praise the Lord! Mag-pray ka kagad. Kasi dinesisyonan pa ng Diyos na mabuhay ka pa.
Ganun po yun. At ang sumunod, tayo ay dapat manalangin sa tanghali. No, pinapalawak ko lang po yung dapat manalangin lagi at dapat manalangin ng walang patid. So, umaga, tanghali, awit 55, talatang 17. Ano pa? Tayo dapat manalangin araw-araw. Nabanggit ko na kanina yung verse, Luke chapter 18 verse 1. Tayo ay dapat manalangin araw at gabi. Mga awit 88, talatang 1. Okay? So kung ganyan po ang oras ng panalangin, wala palang inurasan yan, no? Lagi pala at walang patid. So ibig sabihin, habang meron tayong ulirat, habang meron tayong maliw, ay dapat po tayong nagpe-pray. Kaya lang, ang nasa isip nga natin bilang mga Pilipino ay yung traditional na prayer. No? Yung traditional na prayer na dapat nakapikit tayo, dapat itong posisyon natin. No, pag kinuha natin yung context at kahulugan ng prayer, communication. Ang communication po, kahit anong posisyon mo, pwede ka makipag-communicate. Naglalakad, pwede ka makipag-communicate. O, nakaupo, pwede ka makipag-communicate. Kahit anong ginagawa mo, pwede ka makipag-communicate. Yun po yung context ng prayer. Ngayon, titingnan lang natin sa linaw ng salita ng Diyos, yung mga dako, yung mga lugar, saan ba mananalangin? Na po, ito na po yung talagang gusto mo kasi quality time. No? Gusto mo talaga malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, lalagyan mo ngayon ito ng lugar o ng dako ng panalangin. Ang dako ng panalangin, una, pwedeng sa isang saradong silid kasi ayaw mong maistorbo. Talagang seryoso yung concern mo. So ang sinasabi ng Mateo chapter 6 verse 6, pumasok ka sa iyong silid at isara mo yun. Ang yung ama na nakakakita, ang siyang magpapala sa iyo, sabi niya. So ayaw mo talagang paistorbo. Gusto mo talagang makipag-fellowship ng matindi sa Panginoon. So yun po, may privacy ka, ilock mo ang iyong silid at kausapin mo si Ama. Pangalawa po, sa loob ng ating bahay panambahan. Lucas Kapitulo 18, talatang 10. Diyan po yung mga dako o lugar na pwede tayong manalangin talaga ng seryosohan. Ano po? Ngayon po, pangatlo, unang Timoteo chapter 2 verse 8. Anong sabi diyan? Sa lahat ng dako ay manalangin kayo. So, ibig sabihin, pag-uusapan natin, Dok, saan ba yung lugar? Tamang lugar ng pananalangin. O, nabanggit ko yung una, sarado mo yung pinto mo kung gusto mo ng privacy. O, gusto mo sa loob ng church. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, anywhere and everywhere. Nasa sakyan ka, tricycle, nasa jeep ka, nasa bus ka, nasa eroplano ka, nagbibisikleta ka, lahat ng dako ay lugar na pwede po tayong manalangin. Okay? So ngayon, ang tanong, wala naman akong ipapanalangin. Ano ba yung mga dapat ipanalangin? Ito, kailangan alam natin at malinaw din sa atin yan, kaya minsan di tayo makapanalangin kasi wala naman akong prayer request eh. Ang kala ng iba ay pag may prayer request lang tayo magpe-pray. Na po, kailangan maliwanag po sa atin, doon po sa John chapter 7 verse 20, sinasabi po ng Panginoon ito at ginagawa po ng Panginoong Hesus ito. Prayer, ito po kasi prayer niya. Yung John chapter 17, huwag nang pagkakamali, ito po ang prayer ng Panginoong Hesus. Ang una niyang mga pinanalangin doon, yung mga ligtas. Pag sinabi kong ligtas, doon po sa iba, ito po yung mga Kristiyano na. Ito po yung mga nakaranas na ng born again experience at
yan po ang utos ng Panginoon na dapat ipanalangin. Kasi ligtas na yan, nasa kamay na ng Panginoon yan, pero lahat po, kahit na nasa kamay tayo ng Panginoon, ay candidate pa rin tayo sa pagkakamali, sa pagkakasala, candidate pa rin tayo na agawin ng dyablo at isama sa impyerno. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus sa Ama doon sa John chapter 17, Ama, ipinapanalangin ko ang lahat ng mga ipinagkatiwala mo sa akin, sila na sumampalataya at nanalig sa aking pangalan. Kaya doon sa halimbawa na yun ng Panginoong Yesus, sino o ano ang ating mga dapat ipanalangin? Number 1 po mga kapatiran, yung mga mananampalataya. Si Pablo po, antindi kung gamitin ng Lord, dakilang lingkod ng Diyos. Ang daming himala sa paglilingkod niya sa Panginoon. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Ipanalangin din ninyo ako. Sinasabihan ni Pablo ang mga mananampalataya noon, manalangin kayo ng ganito, manalangin kayo ng ganyan. Pero bandang uli sabi niya, ipanalangin din ninyo ako. O huwag ninyong kakalimutang isama ninyo ako sa prayer. Kaya natutunan ko po yan, nag-pray po ako sa Lord, bigyan mo ako ng mga kapartner sa prayer. Bigyan mo ako ng talagang seryoso na kasama kong magpe-pray sa paglilingkod namin sa Panginoon. Although ang daming pagpe-pray, pero focus kami kung ano yung pinapagawa mo lang sa amin. Although ang daming dapat ipag-pray, pero focus kami kung ano pinapagawa mo sa amin. Focus kami doon sa ministry ng ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat po, tinugon tayo ng Lord. Hindi po mabilis yan. Matagal pong panahon. No? Matagal po, maraming pinagdaanan na ngayon po ay natutuwa tayo, establish po ang ating mga intercessors. Ano po? So po rin po ang Panginoon. So yan po ang unang mga dapat ipanalangin, ang mga ligtas. Pangalawa po, nakakatuwa po ito pag binasa po ninyo, no? Mateo 5:39 at 44. Huwag kayong mabibigla, inuutos din po ng Panginoon na ipanalangin natin ang ating mga kaaway. Ang utos po ng Panginoon, ipanalangin niyo sila na sumasalangsang sa inyo. Ipanalangin niyo sila na umuusig sa inyo. Ipanalangin niyo sila na umaaway sa inyo. Nung hindi tayo mananampalataya, sana wala nang ganong prayer. Kapag may umaway sa atin, nagpe-pray din tayo noon, pero hindi sinasagot ng Lord yun. Bakit? Ano bang panalangin natin noong hindi pa tayo mananampalataya? Pag nagalit ka sa kapitbahay mo, ang prayer mo, mamatay ka na sana. Hindi po tamang prayer yun. Pinag-pray mo nga, pero hindi naman kalooban ng Lord. Tandaan natin, ang pagpe-pray natin, kahit nagalit siya sa atin, o galit tayo doon, ay yung kalooban ng Diyos ang pagpe-pray natin. Yung sila'y pagpalain. Pagpalain ninyo na sumasalangsang sa inyo. Pagpalain ninyo na umuusig sa inyo. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Pangatlo po na dapat nating ipanalangin, ang pamahalaan at ang mga nanunungkulan. Kapatid na Pilipino, inuutusan tayo ng Diyos. Kahit hindi mo binoto ang presidente ng Pilipinas, inuutusan kang ipanalangin sila. Kahit hindi mo gusto ang mga cabinet members, ang mga secretary, undersecretaries, ang mga nanunungkulan sa military, sa iba't ibang agency ng ating government, wala tayong magagawa mga kapatid. Inuutusan tayo ng Diyos na ipanalangin sila. Kaya dito po sa ating ministry dito sa Candaba, ayan, iniisa-isa po natin ang mga barangay para ipanalangin ang mga barangay official, ipanalangin ng mga taga-barangay, ipanalangin yung lugar na yon. Bakit po? Utos ng Diyos sa atin yun eh. Kaya this March 15 po, ang naka-schedule ay ang Gulap. This Sunday, alas 4 po ng hapon, ayan, umuuna po sa atin ang barangay captain, umuuna po sa atin yung venue, gagamitin natin yung cover court ng Gulap Elementary School. Ganap na alas 4 ng hapon, this Sunday, upang ipanalangin ang Barangay Gulap. Ganun pong ginagawa natin. Tapos na po tayo sa Barangay Pasig, ngayon po Barangay Gulap.
Then next month po, Barangay Lanang. Hanggang matapos natin ang mga barangay na nakapaligid sa ating pong ministry dito sa Candaba. Even Santa Ana, San Nicolas, Kalinan, even Santa Cruz, Santa Catalina ng San Luis. Basta nakapaligid sa atin, even Matamu ng Arayat o Kandating ng Arayat, basta po meron tayong time. Kasi utos po ng Panginoon sa atin yan, na ipanalangin ang pamahalaan at ang mga nanunungkulan. Pang-apat po, ano ang ating mga papanalangin? Ang mga manggagawa. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 2. Pag sinabing manggagawa, sino sila? Sila na naka-frontline sa ministry. Sino ba sila? Sila ng mga apostol, propeta, evangelista, pastor at teacher. Yung ating mga leader sa church. Inuutusan po tayo ng Panginoon. Sabi nga sa inyo, tungkulin po natin Tungkulin natin na ipanalangin sila. Po, hindi po yung mga intercessors lang ang dapat manalangin kay pastor. O sabihin natin sa akin, kay Doc Dan. Kundi dapat lahat ng kapatiran, member o hindi ka ng Atsue intercessors, dapat alam mong ipanalangin ang iyong mga manggagawa. Mula sa yung cell group leader, music ministry leader, ushering leader, hindi lang pastor, basta po manggagawa. Kailangan alam mong ipanalangin sila. Okay? At panglima, Santiago chapter 5 verse 13 to 16. Napakasarap po nito. Ano po ito? Utos po ito Ipanalangin ang mga may sakit. I repeat, utos po, tungkulin at karapatan natin ipanalangin ang mga may sakit. Kasi napag-aralan natin ano ba ang ibig sabihin ng Kristiyano, ano ba ang mga tanda ng pagiging Kristiyano. Doon sa Marcos chapter 16 ay sinasabi doon, ang mga tanda ng mga mananampalataya, papatungan nila ng kamay ang mga may sakit at gagaling. Kaya isa sa utos po ng Panginoon na ipanalangin natin ang mga may sakit. Huwag nating katakutan na manalangin sa mga may sakit. Utos po ng Panginoon yan. Bakit ka natatakot? Kaya natatakot po yung marami na ipag-pray ang mga may sakit kasi raw baka hindi gumaling. Kapag ikaw ang manggagamot talaga, matakot ka na hindi gagaling yan. Ang katotohanan po, hindi naman tayo manggagamot. Kundi sumusunod lang tayo sa dakilang manggagamot ng utos niya, patungan ninyo ng kamayan, ipanalangin ninyo yan. Hindi tayo ang manggagamot, dadaluyan lang tayo, alud lang tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat wala kang takot ipanalangin ng may sakit, kasi sumusunod ka lang sa tunay na manggagamot, ang Panginoong Hesus. Kasi naghahanap siya ng gagamitin Sino ang aking isusugo? Sino ang aking gagamitin? Sa Bible study nga sa Gulap, nabanggit ko yung kahapon, kanina sa men's fellowship kanina, nagtaas ng kamay si Isaias. Sa anong sabi ni Propeta Isaias? Here I am, Lord, send me. Narito ako, Panginoon, isugo mo ako. Sana ganun po tayo. Kaya wag tayong matatakot na magpe-pray sa mga may sakit. So yan po yung mga dapat nating ipapanalangin. Ngayon, kapag magpe-pray na po tayo, hindi lang sa mga intercessors, mahalaga po kung ano'y nasa isip natin. Mahalaga po kung ano'y nasa puso natin. Ano po ang mga nararapat na isa-isip tungkol sa panalangin? Una, huwag niyong kakalimutan ito. Mag-take note po kayo. Manalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. John chapter 16 verse 26. Manalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang utos ng Panginoong Hesus, tumawag kayo sa Ama sa pangalan ko. Lagi pong gagamitin ang pangalang Hesus. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Yun po. Utos po yan. Tuwing magpe-pray po tayo, manalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. And of course, alam na nating manalangin, so ginagamit na natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Be sure, ang pangalawa, ginagawa natin. Ano ba yung pangalawa? 1
1 John chapter 3 verse 22. Sumunod sa mga utos ng Panginoon. Oh. No? Gagamitin mo sa prayer ang pangalang Yesus. Lalo na po sa Book of Acts may nangyaring ganyan. Ginagamit ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pagpipray, lalo na sa pagpapalayas ng demonyo. Ang sabi ng demonyo, kilala ko si Jesus, ikaw sino ka? Kapag hindi tayo sumusunod sa Panginoong Yesus, baka po yung power ng paggamit natin, although powerful yon, kaya lang tayo kamusta? Para talagang napakabisa nun, sabi ng banal na kasulatan, the authority, no, of the believers. Kailangan ginagawa natin, sumusunod tayo sa utos ng Panginoon. Pangatlo po, be sure na pag magpe-pray tayo, ginagawa natin ito. Pangatlo, magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Alam, marami sa atin, kabisado natin ang Ama namin. Patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Be sure na wala kang galit sa iyong puso. Be sure na meron mang umapi sa iyo, pinatawad mo na. Be sure na meron kang katampuhan, nagpatawad ka na. Kasi kung hindi po ganon, yung ating prayer, merong hadlang, merong hindrance, dahil merong kang hindi pinatawad. O merong kang hindi iningi ng tawad. Po, pang-apat, 1 John chapter 5 verse 14-15, manalangin sa kalooban ng Diyos. Ang laging prayer natin, kalooban ng Diyos. For example, mananalangin tayo ng may sakit. Kailan alam mo ano bang kalooban ng Diyos? Yung pong iba hindi alam ang kalooban ng Diyos. Ang sasabihin sa atin, ang Diyos ang nagbigay nito, ang Diyos ang mag-aalis. Pagdating po sa sakit, hindi po ganyan, mali po yan. Bakit po? Walang sakit na galing sa Diyos. Hindi ka binigyan ng buhay ng Panginoon para magkasakit. Hindi po. Ang sakit po ay galing sa Satanas na dyablo. Hindi galing sa Diyos yan. Kaya wag mong angkinin yan. Palayasin mo yan. I-reject mo yan. Ay napakahalaga na alam mo ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo magbabaka sakali, Lord, baka sakaling pagalingin mo ako. No! God's will na pagalingin ka. Kalooban ng Diyos na pagalingin ka. Kalooban ng Diyos na yumaman ka. Kalooban ng Diyos na sumaya ka. Kalooban ng Diyos na magtagumpay ka. Dapat alam natin yan. Hindi tayo magbabaka sakali pag magpe-pray tayo. Dapat alam natin, this is the will of God. At will of God yan. Karapatan ko ito. Tungkulin ko ito. Mananalangin ako. Kalooban ng Diyos yan. Panglima, Marcos 11:24. Ano pong sabi ng Marcos 11:24? Kapag kayo mananalangin, ang kinina ninyong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo. Whatever you pray, sabi sa wikang Banyaga, no? Claim it, then you receive it. Grabe, no? Ang sabi ng Mark 11:24, pag magpe-pray tayo, angkinin mo na. Halimbawa, sakit nga kagalingan ng iyong inihiling. Pinag-pray natin na gumaling ka. Ang sabi ng Biblia, i-claim mo kagad na gumaling ka na at susunod po yung matatanggap mo. Then, you will receive it. Grabe. So, ano itong panlima? Pag naisa sa isip natin pag magpe-pray tayo, magkaroon ng pananampalataya. By faith, by faith, by faith, receive it. By faith. Grabe. So alam na po ninyo ngayon ang mga nararapat na isinasaisip kapag tayo po'y nagpe-pray. Tingnan naman natin ngayon. Minsan, Pastor, pray kami ng pray, walang nangyari. Opo, kasi merong mga hadlang eh. May mga hadlang. So, kailangan alam din po natin ang mga hadlang. 1 Peter chapter 3 verse 1-7, wag na natin basahin, hadlang po ito. Kaya kailangan tingnan natin, ano yan? Una, suliraning pantahanan.
Baka may problema kayo dyan sa inyong bahay. Sa inyong tahanan, baka nagkakagulo kayo. Baka hindi naman kayo sang-ayon lahat na ipagpe-pray para gumaling. Kaya ang Panginoong Hesus, kapag si pinapatawag para ipanalangin ng may sakit sa bahay, yung inaakala niyang walang pananampalataya, pinapaalis niya. Pinapaiwan lang yung naniniwala. Kasi magiging hadlang po yun. Kaya be sure na anumang suliraning pantahanan ay sinolve nyo muna bago tayo mag-pray. Nagkakasundo kayo, nagkakapatawaran kayo, nagkakaunawaan kayo, nagmamahalan kayo. Ang sarap pong mag-pray pag ganon. Pangalawa po na hadlang sa panalangin. Santiago chapter 1 verse 6 to 7. Kakulangan ng pananampalataya. Kakulangan ng pananampalataya. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At makapakikinig lang sila kapag may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kamukha po ngayon. Makinig muna kayo ng Bible study. At sa ating pong pakinig ng Bible study, lumalakas ang faith natin. At kailangan lumakas talaga yun. Dapat hindi kulang. Kasi pag kulang ang ating pananampalataya, na po, para lang tayong tumutudla sa dilim. Pangatlo po, awit 66 verse 18. Hadlang sa pananampalataya. Ano yon? Kasalanang hindi na pagsisihan. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang kahulugan ng pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Ang ibig sabihin, narito ang kasalanan, lumalakad ka, alam mong mali, hindi na gusto ng Lord yan, tigil, stop! At hindi ka lang mag-i-stop, kundi tatalikod ka. Hindi ka na magtutuloy doon sa kasalanan. That's pagsisisi. Itigil. Yan po ang pangatlong hadlang sa pananalangin. Mga kasalanang hindi na pagsisihan o hindi itinigil o hindi tinalikuran. Pang-apat po na hadlang, nabanggit na natin kanina, hindi pagpapatawad. Ang dami ko pong pinag-pray na ganyan, talagang pagdating sa pagpapatawad, sasabihin nila sa akin, Pastor, hindi kasi ikaw ang nasa kalagayan ko. Madali mong sabihin, patawarin ko sila kasi hindi naman ikaw ang inapi. Sabi ko, masahol po ba ang ginawa sa inyo kaysa ginawa sa Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus, hinuli, pinagsasampal, pinagsusuntok, pinagtatadyakan, binugbog magdamag, pinutungan ng koronang tinik, walang tulog magdamag, pagka umaga pinapasan ng mabigat na krus, hindi na halos makalakad, tatadyakan pa rin, lalatiguhin pa rin, katangalian ng tapat, halos wala ng dugo sa kanyang katawan, sa pilitang ipinako sa krus. Pero anong sabi niya? Nang nakabayubay sa krus, unang lumabas sa bibig niya, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sabi ko, ikit pa po ba sa ginawa sa Panginoong Hesus ang ginawa sa inyo, kaya hindi kayo makapagpatawad? Meron na po bang sumuntok man lang sa inyo, sumampal, pinutungan ng koronang tinik, ba't hindi na mapatawad? Ang Panginoong Hesus, grabe ang ginawa. Ibinilad sa kahihiyan, pero nagpapatawad. Kaya kung di tayo magpapatawad, forget prayer. Iiyakan ka na lang ng Diyos. Iiyakan na lang kita. Kasi hindi sasagutin ang prayer natin pag di ka marunong magpatawad. And pang-anim, Santiago chapter 4 verse 3, pang-anim na hadlang sa panalangin, panalangin mali ang motibo. Bakit mo pinagpipray yun? Wala tayong may tatago sa Lord. Baka meron kang ibang motibo, meron kang ibang nasain. Hindi ka tayo aasa ng sagot sa Lord. Itama natin ang ating motive.
Puri ng Diyos sa ating pong pagwawakas, ang tunay na mananampalataya ay nararapat makipagtagpo sa Diyos tuwi-tuwi na. Ito ang tanging paraan upang tayo makipag-ugnayan sa ating Ama. Sinasabi niya na kaya tayo hindi tumatanggap sapagkat hindi tayo humihingi. Ito ay dapat na maging araw-araw at mayang gawain ng isang tunay na mananampalataya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Selyuhan mo ang aming mga napag-usapan. Salamat na sa oras na ito ay nalaman namin ang aming tungkulin. At the same time, ang aming pong karapatan na manalangin. Dahil hindi lahat ay marunong manalangin ng wasto. Ngunit sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tinutulungan mo kami. Salamat po. Ngayon, habang nasa presence tayo ng Lord, kahit magkakalayo po tayo, feel the presence of Lord dyan sa kinalalagyan mo. Hindi kita kilala, kilala ka ng Diyos. Una, aanayahan kitang manalangin. Ilapit natin ang iyong sarili sa Panginoon, ihingi tayo ng tawad, bubuksan natin ang iyong puso, at aanayahan natin si Panginoong Hesus na pumasok dyan at gawin mong Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo. Pagkatapos nating humingi ng tawad at ginawa mo siyang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo, wow, kapatid, may tungkulin ka. Manalangin. Ibig sabihin, best friend ka na niya. Hindi ka lang niya best friend, anak ka pa niya. Meron kayong relasyon, siya na ang iyong ama at ikaw ay kanyang anak. Ang relasyon na walang komunikasyon, miserableng relasyon, kaya dapat magipag-usap ka sa kanya, tungkulin mo yun. Pero ang pinakamasaya, kapatid, yung karapatan, yung rights mo, not just tungkulin, duty, but also a rights, karapatan. Karapatan mong gumaling, karapatan mong sumaya, karapatan mong mabuhay ng ganap. Sabi ng Panginoong Hesus yan, John 10:10. Ang sabi niya, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Yan po ang satanas na dyablo. Kaya lang siya pupunta rito, gusto niyang nakawin ang ating kaligayahan, gusto niyang nakawin ang ating kalusugan, gusto niyang wasakin ang ating buhay. No? Gusto niya tayong patayin. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Ngunit naparito ako, sabi ng Panginoong Hesus, upang bigyan ko kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Purihin ng Panginoon. Kaya kung gusto mong maranasan ang pangako ng Lord na to, ako lang yung nakabukas ang video, di ka namin nakikita. Nais kong sumunod ka sa panalangin ganito ng buong puso. Kahit di mo nabuksan ang mic mo, siguraduhin mong buong puso, buong kaisipan mo, at totoo sa iyo. Sabihin mo ang ganitong panalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan. Okay, ulitin mo, dakilang Diyos na makapangyarihan. Sa oras na ito, umihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Lalo't hindi ka naging bahagi ng aking buhay. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita bilang Diyos, Panginoon, at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at Amen.
Kapatid, kung ginawa mo yan, congratulations! Welcome to the family of God. Subukan mo ngayong tumawag sa Panginoong Hesus, ano man ang iyong prayer request. Ako na nagsasalita ay isang katunayan na walang imposible sa Panginoon. Kapatid, ako ay tinanggihan ng doktor, tinanggihan ng ospital, pinauwi ng bahay, at binigyan ng 3 araw. Mapalad na raw kung aabot akong 3 araw at mamamatay na. 1988 po yun. Ngayon po ay 2026 na. Buhay pa po yung tinanggihan ng doktor at tinanggihan ng ospital, at yung doktor na nagsasabing mamamatay ako within 3 days, nauna pa pong namatay sa akin. Ako po ay nakaranas ng himala ng Panginoon. No po? Kaya nga po, gano'n na lamang yung ating pagsishare na buhay ang Panginoon, walang imposible sa Kanya at walang mahirap sa Kanya. Kung yung mga patay na bubuhay niya, yun pa kayang mga may sakit ang di niya kayang pagalingin? Glory, glory to